Major Philip Ineser. Magandang hapon, welcome sa Big Time Balita. Magandang hapon na parinig, ganun din po sa nakatugaygay at nanonood po sa inyong programa ngayon. Opo, sir. Ang pag-usapan muna natin ay yung araw ng Maynila. Ngayon ay araw ng Maynila. Ano ang inyong naging overall assessment, sir? Tama kayo parinig, 455 araw ng katirinlan po ng lungsod ng Maynila parinig. Kung saan kaninang umaga po, nagkaroon po tayo ng wreath-laying ceremony yan po sa Plaza Raha Sulaiman sa Mayroas Boulevard sa Malate, Manila. Kasama po yung ating district director at yung ating pong vice mayor ng lungsod ng Maynila. At ngayon Karen, meron tayong state of city address. Dito po yan sa may Perino Grandstand. Showing po yan Karen. Kung saan Karen, yung muling-muli natin dyan, nasa mga 17,000 po ang mga naandyan ngayon. At mamaya po, magkakaroon po ng konting power display at saka po, meron din po tayo konsyerto. Yes po, Karen. At non-working holiday din po ito sa lungsod ng Maynila, Karen. Oo, ganun ba? Yes po, Apo. Anong meron dyan sa grandstand? Ba't nandiyan kayo yata ngayon, Major? Yes, Karen, meron pong state of the city address ang ating mahal na ama ng lungsod ng Maynila, Mayor Isko Moreno. Nandun din po yung ating Vice Mayor, si Atienza. At iba pa pong mga opisyalis po ng ating local government. At katulad po na nabanggit ko kanina, yung ating pong huling tala ng mga naandyan ngayon ay mga nasa more or less mga 17,000 po ito. Okay, siguro. Iba naman ako ng topic. Kumusta naman ang inyong ginagawang seguridad sa mga paaralan? Dahil ang dami ng eskwelahan dyan sa Maynila. Kayo ba'y nagdagdag ng security, naghigpit o ano? Tama kayo, Karen. Meron po tayong 200 plus na mga eskwelahan dito sa lungsod ng Maynila. May private at saka may mga public schools po tayo. Sa ating Karen, sinusustain lang po natin yung collaboration natin sa mga school administrators, yung ating mga security officers natin. Tuloy-tuloy lang po yan. At meron pong instruction yung ating district director. Meron pong mga Bible group ang bawat mga PCP at station commander. Kasama po yung ating mga school administrator, principal at saka mga security officers po. Para pag may concern po sila, madali po agad nating na-address. At sa amin naman po, Karen, kung mapapansin natin, simula pa lang po nung meron po tayong declaration ng Safer Metro Manila, nandun na po yung pagpapaiting natin ng presensya ng ating mga kapulisan sa mga entrada po ng mga eskwelahan. Ang ginagawa po natin dyan, bukod din po sa mga foot patrols natin, bugil patrol natin, sa pasukan po at saka sa mga uwian, makikita po yung mga pulis natin na naandyan para po makaramdam na kapanatagan yung ating mga guro, magulang at mga estudyante po sa mga iba't ibang eskwelahan dito po sa lungsod ng Maynila. Alright. Okay. Iba ulit tayo ng topic, sir. Kasabay ng White Ribbon Rally, this coming June 28, mukhang linggo yun mayroon ba tayong... mayroon ba tayong dagdag na security o maghihigpit ba ng security around Malacanang? Baka sakaling may ibang mangyari o maganap, may iniisip, etc. Karen, tama po kayo. Palagi naman pong ginagawa natin yan at palagi ko nababanggit po ito, Karen. Palagi pong nakaangat ang ating antas ng pagbabantay, yung ating kalasan para po bantayan po natin ang katatagan po ng lungsod ng Maynila. Yung area naman po ay yan po yung sa Quezon City. Pero ganun pa man po, Karen, meron po tayong sapat na bilang po ng ating hanay na nandito po sa Maynila para tulungan po tayo sa pagpapanatili ng seguridad, Karen. Meron po tayong manggagaling ng mga pwersa o augmentation coming from Region 3 at saka Region 4A para po tumulong sa atin. Okay, huli na ito. Habang nagkukwentuhan tayo, Major, sa pagdiriwang ng araw na Maynila, wala namang mga untoward incident. Wala po tayong mga kaganapang Karen na pumukaw sa ating kamalayan. Nakita po natin na may mga malalaking accomplishment po tayo, Karen, katulad na itong station 11, Karen. Meron po tayong nahuling kulang-kulang 7 milyong halaga ng illegal na droga. Kanina lang po ito at tuloy-tuloy po yung ginagawa natin, Karen. Yung ating mga law enforcement checkpoint at inapak pa pong mga
ating mga operational accomplishment, tuloy-tuloy po ito. Kung saan nga po kanina po nasa National Headquarters ako at nagulat po tayo ng ating mga kaganapan dito kung saan po napakita po natin na mataas po yung ating current solution efficiency ng Maynila. Nagpapakita lamang po ito na hindi po nagkamali ang pamunuan ng Manila Police District sa paglalatag po natin ng iba't ibang estratehiya kontra krimen, Karen. Bigyan mo naman kami ng detalye, yung nahuli yung 9 na milyong halaga ng droga. Paki naman. Yes, Karen, nagkaroon po ng bypass operation yung ating mga operatiba po ng Station 11, Karen, yung basic police station. Kung saan, Karen, yung ating pong subject dito ng bypass na taga Muntinlupa City ay nakunan po ito ng mahigit kumulang 7 milyong halaga ng illegal na droga, Karen. Aha. At itong subject po natin na to, si alias Arlan Karine, ay nasa kustudiya ngayon ng Basic Police Station at inahanda po yung pagkukulang reklamo sa kanya sa tanggapan ng taga-utik sa lungsod ng Maynila. Nabiyay nyo na ba kung yan matagal nang ginagawa niyan? Karine, wala pa lang akong iba pang information dito, Karen. Nakakuha lang ako ng mga report na ito nga po yung ating isa sa mga malaking accomplishment ngayong araw na ito. Itong tao po na ito ay nakuha natin ng ganong kalaking illegal na droga, Karen. Okay, and with that, sir, again, congratulations for the job well done, for that accomplishment, sir. Maraming pong salamat, Karen, sa pagbibigay po ng pagkakataon na ibigay namin ng mga ganitong informasyon sa ating mga kababayan. Muli po sa ngalan po ng aming Chief PNP, ng aming pong Regional Director ng NCRPO, at ng aming pong District Director, Brigadier General Arnold Jensen C. Santiago, makakaasa po kayo sa mabilis, nararamdaman at serbisyong may paninindigan para sa Manileño. With that, sir, thank you very much, Police Major Philip Ines, tagapagsalita ng Manila Police District.